Nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at United States Vice President Kamala Harris sa San Francisco ayon sa White House. Ito'y ilang linggo lang matapos makipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa state visit nito sa Pilipinas. Sa kabila ng paglala ng tensyon sa South China Sea, muling nangako si Harris kay Pangulong Marcos. Dedepensahan ng Amerika ang Pilipinas kapag ito'y inatake alinsunod sa Article 4 ng 1951 Mutual Defense Treaty ng magkaalyadong bansa. Nanindigan din ng Pilipinas at Amerika dapat manaig ang kapayapaan at pagsunod sa international laws. Samantala, sinalubong naman ng protesta ang Pangulo ng mga miyembro ng bagong Alyansang Makabayan sa San Francisco. Ang isa sa mga ipinoprotesta nila ang posibleng pagtatalaga ng US ng mas maraming tropa at base militar sa Pilipinas kapag lumaon. Lalo lang daw madadamay ang Pilipinas sa gulo ng mga malalaking bansa. This is an escalation of conflict in the region. This is a violation of our sovereignty. This is a sellout of our patrimony. Samantala, ibinenta naman ng presidente sa mga negosyanteng Amerikano ang naging kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. May mga natukoy na raw ang gobyerno na proyektong pang-infrastruktura na siyang pagkakagastusan gamit ang Maharlika Fund. Bagamat di pa niya pinangalanan ang mga ito, ipinagmalaki niyang kikita raw ito. Ibinida ito ng Pangulo ilang araw matapos na maisapinal ang mga panuntunan at regulasyon sa implementasyon nito. Bukod raw sa babalik ang kita ng mga investor ng Maharlika Fund, malaki rin daw ang may tutulong nito sa buhay ng mga mamamayan. Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. Samantala, nagkasundo naman ang Meralco at Ultrasafe Nuclear Corporation ng Estados Unidos na magsagawa ng pre-feasibility study. Pag-aaralan nila ang nuclear energy system sa bansa, kabilang ang implementasyon ng tinatawag na micro-modular reactors. Maaalalang sinabi ng Pangulo noon na pag-aaralan ng gobyerno ang pag-develop ng small-scale modular nuclear power plants. Nakikita itong isang hakbang tungo sa paggamit ng nuclear energy bilang enerhiya ng mga kabahayan. Para sa Pangulo, alinsunod ito sa layunin ng pamahalaan na bawasan ang polusyon sa paggamit ng enerhiya sa bansa. It is aligned with our commitment to reduce greenhouse gas emissions and to increase resilience to climate change. Samantala, nakipagkasundo rin ang Pangulo sa ibang kumpanya sa Amerika para mamuhunan sa internet connectivity, pharma manufacturing, healthcare at climate resilience sa Pilipinas. Rex Remitio, CNN Philippines.